Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po, inyong lingkod, ay nagbabalik po muli. At para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, tayo po mag-umpisa na. Komentuhan po natin. Binatikos po ang pahayag po ng tagapagsinungaling ng Malacanang di umano at tinatawag din pong basura ng Vice President. Dahil po sa pahayag na normal daw po, normal pa ang sitwasyon ng ating bansa, mga kababayan. At dito po ay nag-react po ang mga buhaya di umano dyan sa Crocodile Farm, mga kababayan. Ito po ang buwelta ng Kamara sa tagapagsinungaling po sa palasyo po, mga kababayan. Umpisahan na po natin ang balita at komentuhan natin. Para bang may sariling mundo? Yan ang galit na pahayag ng ilang mambabatas sa tila pagmamaliit umano ng Malacanang sa krisis sa langis. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Gigil at galit ang ilang mambabatas sa sinabi ni Palace Press Officer Yussi Claire Castro na normal pa raw ang kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Vibe check ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, abnormal lang naniniwala na wala pang nangyayaring krisis. Yusek, saan ho ba kayo nakatira? Sa Garapon? Kailan ho ang naniniwala dyan sa sinasabi nyo? Mr. President, gumising na po kayo. Lumabas po kayo dyan sa mundo ninyo at makita ninyo na talagang hirap na ang ating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Bumelta rin kay Yussi Castro si Navotas Congressman Toby Tiangco at Kabataan Party List Representative Rene Co. Mukhang kung ano-anong ibang inaatupag ni Yussi Claire na hindi niya na-realize na may krisis na. Ano pa bang iniintay niya? Iniintay pa ba niyang magutom yung ating mga kababayan bago niya sabihin na may krisis? Hindi po totoo na walang krisis. May krisis at ang pinaka naghihirap ang ordinaryong mamamayang Pilipino. Ang Makabayan Bloc hindi kontento sa ayuda ng gobyerno. Ang nakikita nilang solusyon, dapat magkaroon ng emergency session ng Kamara. Yan po, mga kababayan, ano pa mapapala natin sa grupo ng Makabayan Block? Wala tayong mapapala riyan. Puro pang sariling interest lang po, hangarin yan. Yan mga demonyo na yan, di umano. Yan po mga kababayan. Yung sinasabi naman po ng tagapagsinungaling, di umano ng palasyo, binabase naman po nila yon sa kalagayan nila. Hindi naman po sa kalagayan natin. Hindi po sa kalagayan na nasa laylayan at sa ating mga mahirap. Yung pong sinasabi niyang wala pang krisis, mga kababayan, sa kanila po yun. Hindi kaya sa kanila po yung sinasabi na maayos pa sila. Wala pa silang dinadanas na krisis. Maayos pa ang bansa. Maayos pa, normal pa ang sitwasyon sa bansa sa kanila. Hindi sa atin. Ganun po yata ibig sabihin nung tagapagsinungaling ng Malacanang di umano. Maayos pa ang sitwasyon ng bansa. Normal pa. Dahil unang-una, kaya pa nilang bumili ng gasolina at diesel at kerosene kahit ito'y tumaas ng 120%. Mahigit 100 na. Galing po tayo sa 50 plus. Ngayon ay 100 plus na. Hindi po ba pumapalo na ng 120 plus? Magiging 130 plus pa at pataas pa ng pataas. Normal pa sa kanila yan. Dahil sa kanila po yata yung sinasabing normal. Kaya nakapagsasalita. Kaya nga po, walang pakialam po ito sa mga mahihirap. Wala pong pakialam ito sa taong bayan. Dahil po, hindi po kasi nila dinadanas ang kahirapan. Dahil sagana po sila sa lahat. Hindi po ba? Lalong-lalo po yata ay tagapagsinungaling dyan sa Malacanang di umano. Ikaw ba naman? Ang budget ng iyong ahensya, hindi bababa sa 2.4? Hindi bababa sa 2.4 billion ang budget ng iyong pinagtatrabahuhan? Ang PCO? Hindi po ba? Grabe po kalaki ang budget niyan. 2.4 billion sa loob lang ng 12 buwan. Di umano. Makakaranas ka ba ng sitwasyon na maghihirap ka ba? Hindi ba normal lang sa'yo lahat? Yun po ang gustong mangyari at yun po yata ang gustong iparating nung tagapagsinungaling ng Malacanang. Normal pa ang lahat. Nasa ayos pa lahat.
Kahit ang gasolina, diesel ay pumalo ng 300 piso isang litro. Normal pa yan sa kanila. Normal pa sa kanila. Dahil kaya nilang bilhin. Dahil napakarami pong issue ngayon sa gobyerno. Lalo-lalo po sa pinagkakaperahan. Hindi po ba? Male-maleta. Grabe ang male-maleta. Grabe ang korupsyon ng bawat ahensya ng gobyerno na walang mga investigasyon, walang nakukulong. Grabe po ang issue dyan. At grabe rin po ang issue ngayon na maraming kumikita ng isang damukal na pera dito po sa pagtaas ng petrolyo. Hindi kaya? May mga komisyon din kaya sila riyan? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya po ang komento po natin dyan mga kababayan at ang mga congressman ay nag-uumiyak. Lalo-lalo po yata ang Makabayan Black ay umiiyak kunwari, kuno. Samantalang sagana rin yata sila sa pakinabang dahil sila'y napangalanan din po sila na tumatanggap po ng mga delivery. May maleta, may sobre, at meron pang bag. Di umano, ayon po sa ating mga Marines. Hindi po ba? Kaya yung mga tao na yan, karamihan po dyan ay hanggang salita lang. Kunwari lang ay concern sa bayan. Concern sa mga Pilipino naghihirap. Samantalang sila ay pasasang-pasasa sa pera ng taong bayan. Hindi kaya, mga kababayan, ganyan po ka-plastic at kakakapal na mga pagmumukha ngayon na nasa gobyerno. Lalong-lalo yata ay nasa Malacanang. Di umano. At higit sa lahat, yung tagapagsinungaling umano ng Malacanang. Yan po ang komento po natin dyan, mga kababayan. Yung sinasabi po ng tagapagsinungaling ng Malacanang, di umano, ay ibinabase po nila yan sa kanila pong pamumuhay. Normal na normal po. At huwag po tayong mag-alala sa kanila. Nasa maayos pa ang sitwasyon nila lahat. Hindi po ba? At wala po silang pakialam sa ating mahihirap kung tayo'y magutom at magkamatay. Okay lang sa kanila yon dahil normal pa ang sitwasyon. Mga kababayan, ibang klase po ang mga hayop na yan. Di umano. Mga kababayan, na tayo po'y patuloy na magdasal at manalangin na sana po, hindi na po magpatuloy at mawakasan na po sana ang ginagawa po nilang pahirap sa ating bansa. Sana po, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Lalo-lalo po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy nagsusubscribe. At sa ating po mga kababayan nagko-comment, like and share and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, kay Annie Jo, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Jake Yahut ng Canada, Jake Yahut ng Maisog ng California, USA, at Eric Hershio ng Canada, Beichi Chiyoko Kingston ng Hong Kong, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Chena, kay Nancy Lumampao, Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo, mga kababayan, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At siyempre po, yung dasal at panalangin po natin, mga kababayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Ang ating buong sambayanan at ang ating pong mga marine at ex-soldiers ay maingatan po. Ganon din po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte. Thank you po sa mga dasal po ninyo. God bless po sa inyo lahat, mga kababayan. At syempre po, tis-tis lang po tayo at darating din po ang ating pong tagumpay. Lalo-lalo po ang ginawa po nilang paghihirap. Pinahirapan po tayo ng mga taong ito. Ay darating din po ang kabayaran po nila. Sisingilin din po sila ng kabayaran, mga kababayan. Tis-tis lang po tayo. Muli po, ingat-ingat po kayo. Bye-bye!